Yun! Magandang gabi sa inyo lahat. Ako po si June and welcome sa panibagong episode ng ating vlog. Ano na ba nangyayari dito kay Tamba? Napanood nyo ba? Nagbabala sa Supreme Court. Nag-aalala na nga ako dito eh. Kasi baka hindi na mapagkatulog to. Hibang na hibang kay VP Sara. At gustong gusto niyang ma-impeach ang ating Vice President. Kaya nag-aalala ako baka mapraning na eh. Kasi tatakutin ba naman yung Supreme Court? Alam ko sa mga justices ng Supreme Court, talagang yan eh. Palaban yan eh. Meron nga silang mga hinahawakang kaso ng mga drug lord. Mga hinahawakang kaso ng mga, mga commander ng NPA, mga rebelde. Mga nakakatakot talaga yun. Mga grupo ng sindikato, yan ang mga hinahawakan yan eh. Tapos si Tamba, tatakutin eh. Sa media nga, hindi makaharap yan eh. hindi natin nakita nagpa-press con mag-isa yan at humarap sa media eh. Yung mga totoong media, hindi yung mga binabayaran o tumatanggap ng suhol ng mga media. Parang parang pinipilit talaga nila yung gusto nila. O eto, pakinggan po natin si Tamba at nagbabala. Nananakot, tinatakot ang Supreme Court. Ibang klase. Eto, pakinggan natin. With full respect to the Constitution, in defense of institutional balance, and in the name of the Filipino people, Wow. the House of Representatives has filed a motion for reconsideration before the Supreme Court. This is not an act of defiance. It is an act of duty. We do not challenge the authority of the court. We seek only to preserve the rightful role of the House, the voice of the people, in the process of accountability. Let us be clear. The Constitution says the House of Representatives shall have the exclusive power to initiate all cases of impeachment. Okay. Oo naman, meron naman talaga kayong power to impeach ang mga impeachable official at kayang-kaya nyong mag-initiate. That's why na-impeach nyo na nga si VP Sara eh. May humadlang ba sa inyo? Wala. Pero in every impeachment, mayroong rule. Tama? Doon sa rule, dapat nyong sundin yung rule. Kasi rule is rule. Mayroong rules of impeachment. Palibasa nasanay sila sa mga investigasyon sa Kamara na hindi na sumusunod sa mga rules. Kapag yung rule hindi angkop sa kanila, hindi pabor sa kanila, binabaliwala nila yung rule na yun. Doon sila nasanay eh. Kaya yung rules of impeachment, hindi na nila sinunod. Hindi po pwede yun. Anong gagawin mo sa rule na yun? Anong gagawin mo? Itapon na lang yung rules na yun kung hindi mo nasusundin. Kaya, nag-declare ng unconstitutional ang Supreme Court dahil hindi nyo sinunod yung mga rules sa rules of impeachment. Okay, tuloy natin. That power is not shared, not subject to pre-approval, and not conditional. Badoy! Yet, in GR number 278353, the Supreme Court ruled otherwise, based on a misreading of facts and a retroactive imposition of the new rules. On February 5, 2025, the House transmitted the fourth impeachment complaint, filed and signed by 215 members to the Senate. Only after this transmittal did we archive the earlier three complaints. The sequence matters. It proves there was only one valid initiation, not four. Even the court's own precedent, Francisco versus House, supports this. Only one impeachment can be initiated, and that initiation begins with a one-third endorsement or a referral. That is exactly what the House did.
The court also said the Nagbabasa. May teleprompter siguro, no? At parang nahuhuli si Tamba eh. Ang bagal magbasa eh. Vice President was denied due process because she was not furnished a copy or given a chance to respond. But nowhere in the Constitution is that required before transmittal. In fact, in all past impeachments, the trial and the right to be heard take place in the Senate. To invent new rules now and apply them retroactively is not just unfair, it is constitutionally suspect. Let me say this with candor. A government of laws cannot allow any branch to become the judge of its own accountability. Accountability. Tapusin na natin na libat-baran ako. Ito pakinggan natin. Ha? Ito po pakinggan natin. Si Marcoleta. Pakinggan nyo po. Sinagot ni Marcoleta yan. Kumbaga mayroon ng sagot si Marcoleta dito. Ito pakinggan nyo mabuti. The Senate never acquired jurisdiction over it. Immediately executory. Unanimous. Tatlong kombinasyon nyo. Kasi matibay-tibay naman ang dibdib ng abogado na. Nelson. Jen, babaliwalain mo ba yung desisyon na yun? Unanimous decision ng Supreme Court? Unanimous. Opo. 13 pumirma, isa yung wala ron, isa yung hindi nakaboto. Pero unanimous sapagkat yung hindi bumoto at saka wala doon, hindi naman nag-submit ng dissenting opinion. Hindi tumutol. Kasi kapag hindi ka nag-submit ng dissenting opinion, mananatiling unanimous. Ayun. Meron pa silang gustong sabihin, kaya nakiusap na, ay, ba't kasi ako patatagalin? Talakayan na natin mamaya. Sabi ko, muna kahit kumukuluan tiyan ko. Hindi, tingnan mo, wag mo naman. Wag naman, sabi niya. Hindi ba natin bigyan, hindi ba natin pwedeng pagbigyan yung house? Ito yung yung napag-usapan nila sa caucus ng mga senador sa Senado, no? Ito, pakinggan natin. Ano nga kung paano di pagbibigyan? Magpapile daw sila ng ng motion for reconsideration. Opo. Sabi ko, Mag-MR daw sila, bakit ka? O sa palagay ba ninyo ako? Kapag nag-file sila ng motion for reconsideration, sa palagay niyo, merong isa na pumirma ron na i-reverse niya yung sarili niya? Kahit isa lang. Hindi natin. Kaya nga, ba't ka maghihintay ng isang bagay na wala? Di ba? Kasi sabi ko, sa tagal ko naman na naging litigation lawyer din, pagka ganyan naman ka ako yung tenor ng desisyon, at sinabi pa niyang immediately executory, ang ibig sabihin nun sinasara lahat ang pintuan para ikaw ay gumawa pa ng motion for Wala reconsideration. na, oo. Sabi ko, kung practicing lawyer ka, Alam mo na. sinabi ko na, naririnig naman ng mga abogado dun. Kung ikaw ay isang practicing lawyer, isinara hindi lang pinto pati bintana, isinara na para gumawa ka pa ng anumang aksyon, para humabol ka pa doon sa desisyon na yun. Isipin mo, void ab initio, unconstitutional. Sabi niya gano'n. The Senate never acquired jurisdiction over it. Immediately executory. Unanimous. Ewan ko kung sino matibay-tibay naman ang dibdib ng abogado na pupunta ka pa rin o palagay mo na lang. Palagay mo lang, nakakuha ka ng isa. Dalawahin mo na kaya. Gawin mo ng, ano ba yung majority ng 15 sila? 8, Opo, walo. Nakakuha ka na ng 7. Hindi mo pa nakuha yung majority. Opo, wala, kulang pa rin. Yun lamang isa Hirapan. Oo. Yun lamang isa baka mabigat yun. Totoo nga. Sino sa kanila ang i-reverse niya yung sarili niya sa harap ng kanilang pagkakasundo? Isipin mo, bawat isa sa kanila, isa yung kaisipan. Nakita nila Totoo po. O nakakuha ka ng 7 halimbawa, marireverse. Hindi. Hindi pa rin, Para ma-reverse mo yun, 8 makukuha mo. Isa ka, hirap ka na Ano ba hintay na? Nag-speculate naman kayo. Hindi ka, kaya na pagbigyan mo na. Pagbigyan mo na. Opo. O sige, yung isa, August 4, sabi nga, hindi, August 11. August 6 na po na Hindi nga, makinig mo na. Isa yun. Opo. August 4, Lunes ata yun Opo. tumawad yung isa. Hindi nga kasi, baka nga magano ng motion for recon Pwede ba kanyang August 11? Oho. Nung tinignan ko yun, nakita nila na medyo aangal na ako. Oo, po, sabi naman nung isa. Opo. 6 na lang. Yan. Para hindi mag-object si Senator Marcoleta. Sabi niya,
Senador, kasi kaya gusto ko ng 6, ganito yan. Ang August 6, Wednesday. Ang August 4, Monday. Opo. Kung babanatan natin ang August 6, siyempre, debate ito eh. Oo, nako. Magkakasamaan tayo rito ng loob, magkakainitan tayo rito eh. Opo. Kinabukasan. Baka magkasakitan ng loob tayo rito eh. Kinabukasan kanya, walang pasok, Huwebes, Biyernes, Pahinga muna. Sabado, Linggo, Wala na, humupa na. cooling off period. Ayun. Oh, sige, sabi ko, papayag ako hindi dahil sa inihintay ninyong mag-file ng motion for reconsideration. Mas gusto ko yung sinabi niya na cooling off period. Kaya napunta ng August 6. Ayun. Okay, tapusin na natin. Alam niyo po, mga Supreme Court Justices, wag po kayong matatakot kay Tamba. Oo, meron silang kapangyarihang mag-impeach. Na-impeach na nga si VP Sara eh. Tinatakot yung mga justices ni Tamba impeachable official daw sila. Ibig sabihin, pwede nilang i-impeach. Pwedeng i-impeach ng House of Representatives ang mga justices ng Supreme Court. Huwag po kayong matakot. Kahit ma-impeach kayo sa Congress, i-repair naman nila sa Senado eh. Ang Senado pa rin ang maglilitis. Kung susundin ng majority ng mga senador ang Supreme Court ruling, ibig sabihin, panig sila sa inyo. Paano mai-impeach yung mga justices sa Senado? Wala din. Ano yung pananakot ni Tamba? Parang tanga lang. Parang syunga-syunga lang eh. Hindi rin mai-impeach eh. Tiyak eh. Hindi sila i-impeach ng Senado. Kagaya nung kay VP Sara. Na-impeach na sa Congress. O na-impeach na ba totally si VP Sara? Hindi pa. Dahil nasa Senado pa ang bola. Ganon din po sa Supreme Court Justices. Ma-impeach man nila kayo, pagdating sa Senado, acquit kayo. Hindi kayo makukonvict. At kapag nag-file sila ng impeachment sa mga justices, tiyak magagalit na ang tao. Ano na ginawa nyo? Wala na. Paano na yung mga manggagawa? Naghihintay ng pagtaas ng sahod kahit 100 lang. Hindi nyo inaatupag. Meron na kayong i-adapt na version ng Senado. I-adapt nyo na para maipasa na at mapirmahan ng presidente. Para magkaroon ng increase yung mga manggagawa. Dapat yun ang atupagin nyo. Kapag impeachment na naman, wala na. Ano na nagawa? Meron na bang nagawa itong si Tamba? Yung bang kinabiliban natin? Yung tumatak sa isip natin na maganda? Wala eh. Puro investigasyon, ayang impeachment, puro pangahabol sa Duterte. Ewan ko naman kay PBBM. Ano ginagawa ng presidente natin? Parang hindi siya makapalag talaga. Ano ba yan? Magulo eh. Hindi natin mahulaan eh kung ano talaga eh. Kung ano siya, kung kontra siya sa impeachment, pero wala siyang sinasabi kay Tamba. Hindi niya pinipigilan si Tamba. 'Di ba? Kaya ang magulo eh. Ang hirap paniwalaan eh. Wala siyang sinasabi. Kaya ang tingin natin, hindi niya kaya si Tamba. Huwag po kayong matatakot, mga Supreme Court Justices. Wala pong magagawa yan. Oo, kahit ma-impeach kayo sa Congress, hindi naman kayo totally ma-impeach sa Senado. Tiyak i-acquit kayo. Hindi kayo makukonvict dyan. Ito po yung mga sagot doon sa MR ni Tamba. Nag-file na pala. Number 1, the unanimous decision of Supreme Court and Bank is immediately executory. Ito nga yung sinabi ni Senator Marcoleta. Kapag sinabi mong immediately executory, ang atas ng korte ay kailangan ipatupad kaagad. Immediately executory. Execute mo na agad. Dapat nga na-execute na ito ng Senado eh.
Kaya lang pumapalag pa itong si Soto, si Risa Hontiveros. Hindi naman sila abogado. Number 2, the fourth impeachment filed by 215 congressmen. Ito po yung mga pumirma. Approved by HOR in a plenary and submitted to the Senate in the dying hours of 19th Congress is void ab initio. Sa madaling salita, ito ay basura. Number 3, the House violated the constitutional provision of the 1-year bar of impeachment proceedings against impeachable officials of Republic. Number 4, the House violated the constitutional guarantee of due process against the impeachable officials. Ayan, binayolate yung karapatan ng ini-impeach nila. Itong due process. In this case against Vice President Sara C. Duterte, the Senate cannot acquire jurisdiction over the void impeachment against VP Sara. Wala ng jurisdiction. Number 6, the Senate of the 20th Congress is scared to dismiss the all attempt to resuscitate any attempt to revive the questionable impeachment on Wednesday, August 6, 2025. Sa August 6, 2025, doon na po magdidesisyon ang Senado. At wala nang makakapigil dyan. Anong tawag nito? Kahit kung ano pang pananakot ang gawin ni Tamba, wala nang makakapigil dyan. Kailangan i-execute nila. Immediately executory. Saka Supreme Court, yun na yung pinakamataas eh. Wala nang tataas doon. Sabi nga ni Marcoleta, kapag sinabing immediately executory, sinasara na yung pinto. May padlock pa. Hindi ka na pwedeng humabol doon. Kailangan na ipatupad agad yun. Kung mayroong aarestuhin nga doon, dapat arestuhin na. Yun po yung hatol ng Supreme Court. Hindi na po pwedeng umangal pa. Umapila pa. Kaya ang ginagawa, tinatakot. O kayo mga Supreme Court Justices, pwede kayo naming i-impeach. Pananakot yan eh. Ano na nangyayari kay Tamba? Kay Budoy. Budoy. Parang hibang na hibang ka na kay BP Sara. Parang doon na tumatakbo yung utak mo. Yung oras na ginugugol mo. Ikaw ay isang speaker, pero doon tumatakbo yung oras mo para lang ma-impeach si BP Sara. Ngayon, halimbawa ma-impeach si BP Sara, ikaw na ba magiging presidente? O andyan si Lenny, tatahi-tahimik yun. Number 2, si Lenny sa survey. Kay Lenny, hindi ka rin mananalo eh. Pero lang kung medyo dikit, konti ang lamang ni Lenny, baka medyo ma-magic mo pa. Yung magic stick, no? Taka. Ayan, dyan pa si Bongo. Halimbawang ma-impeach si BP Sara. Kay Bongo, hindi ka mananalo. Ang dami mong pwedeng makalaban na hindi ka mananalo. Hindi mo kayang talunin. Kaya, ano kayang mangyayari dito sa taong to pag hindi na-impeach si BP Sara? Baka baka ma-depress. No? Yung parang nababaliw na. 'Di ba? Piruin mo, Supreme Court naghatol na ng immediately executory. Tapos hahabol ka pa eh. Tapos mananakot ka pa. Grabe itong taong to. Gustong talaga niyang magpresidente. Ano namang gagawin niya kapag naging presidente siya? Anong gagawin niya? Anong plataforma niya? Paniniwalaan ba natin yung mga ipapangako niya? Ngayon nga naging speaker na siya. Pang-apat sa pinakamataas na posisyon sa gobyerno. Ano nagawa niya? Dapat nagpasiklab siya. Wala naman siya nagawa. Anong paniniwalaan natin sa mga ipapangako niya?
kung siya yung naging presidente, wala rin. Ano gagawin? Wala rin. Nakita ko nga yung mga korupsyon doon sa unprogram fund. Ito, baka na-save ko. Grabe, ito, pakikita ko sa inyo. Ito, 2016 hanggang 2022 kay Pangulong Duterte. 2023, 2024, 2025, BBM administration. Tignan nyo yung diferensya. Ha? Oh, 2022, 251. Ito yung GAA, Sa NEP, 151. Dinagdagan ng 100 billion, no? Ang tindi, oh. 251. Ito po yung unprogrammed appropriation. Wala pong pondo ito. Pero kung mayroon pong mga kinikita ang gobyerno, saka malalagyan itong unprogrammed fund. Mahirap na po ito i-audit. Wala na rin tayong balita dito. Walang transparency ang pera ng Pilipinas dito. Wala. Sila lang ang namamahala dyan. Kung saan nila gagamitin, hindi rin natin alam. Secret. Wala tayong malalaman dito. Pero tingnan nyo. Yung figure mula 2016 hanggang 2021. Yan lang yung figure. 2020 meron na tayong pandemic dyan. Tapos ang nangyari 2023 naging 800 million sa GAA. 2024 731. 2025 medyo bumaba 363. Ang tindi, oh. Trillion po. Hindi natin alam kung saan napunta yan. Hindi natin alam kung saan ginamit. Sila lang nakakaalam. Ang tindi. Yan lang sigurong gagawin kung maging presidente siya. Napakamalas naman kung yan ang maging presidente ng Pilipinas. Napakamalas ng mga Pilipino. Okay, hanggang dito na lang. Maraming salamat. Bye-bye.